Alam mo bang pwede mong palikuin ang bala kahit nasa ere na ito? Paano nga ang isang talunan sa opisina ay anak pala ng pinakadelikadong hitman at naging pinakakinatatakutang assassin sa buong mundo? Nakipaglaplapan sa sexing si Angelina Jolie at ang higit sa lahat natutong magpaliko ng bala at napasama sa pinakamalupit na underground fraternity sa mundo para maipaghiganti ang papa niya at mapatumba ang ultimate crime boss. Welcome back sa Pokemon Podcast. Sa Chicago, makikilala natin si Wesley, isang office worker na halos walang pag-asa sa buhay. Dagdagan mo pa ng araw-araw ay tinitiyak ng mahaderang boss niyang si Janice na ipamukha sa kanya kung gaano kamiserable ang buhay niya. May kakaibang anxiety at panic attack siya na napipigilan lang ng gamot. May girlfriend siya na palihim na nakikipagbimbangan sa best friend niyang si Barry, pero ang totoo, alam niya naman talaga. At ang tatay niya ay iniwan siya 7 araw lang matapos siyang ipanganak. Kaya naman paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili niya, anong klaseng tao ang tatay niya? Ang alaala niya lang ay si Mr. X. Isang araw ay pumunta ito sa isang opisina para kumprontahin ang isang babae tungkol sa nalalaman niya sa isang nakalap na bala. Nataranta ang babae para sa buhay niya. Habang sinusuri ang bala, naging 2 pula sa noo niya. Biglang boom! Sniper pala mula sa kabilang building. Tumakbo agad si Mr. X sa hallway. Na-activate ang kakaibang kakayanan at biglang tumakbo ng mabilis at kamanghamanghang tumalon at nakaabot sa kabilang gusali at binaril ang mga lalaki sa rooftop habang nasa ere pa lang siya at napaligo pa ang bala na pumatay sa isang target. Biglang tumunog ang malapit na telepono at ang nasa kabilang linya pala ay ang assassin boss na si Cross. Binalaan siya ni Mr. X pero ang sagot nito ay decoy lang ang lahat ng ito dahil ang kinatatayuan niya mismo ay ang eksaktong lugar kung saan siya gustong tumayo tulad ng sa plano. Bago pa man makapag-isip si Mr. X ay sabog na ang kanyang bungo. Pero hindi ito ordinaryong bala. Ang bala ay marami pang pinagdaanan. Transformation, lumusot sa tren mula sa mismong apartment ni Cross. Diba ang lupet? Bumalik tayo kay Wesley. Nagrereklamo na sa kanya ang syota niya sa mga ingay ng tren na malapit sa bahay nila at gusto na sanang lumipat sa mas maayos na tirahan. Kaya lumabas itong galit. Taliwas kay Wesley dahil mas gusto niya rito. Pumasok na si Wesley sa trabaho at nagsimula na naman ang bunganga ni Janice kaya inatake na naman siya ng anxiety at ininom agad ang mga pills pampakalma. Pagkatapos ng trabaho, pumunta siya sa grocery. May isang lalaki sa loob na may kakaibang titig sa kanya. Biglang lumitaw sa harap niya ang isang magandang babae. Nag-usap sila at sinabi nitong kilala niya raw ang ama ni Wesley, ang pinakamagaling na assassin na nakilala niya at pinatay siya ng lalaking nasa likod niya. Naglabas na ang babae ng baril at nagputukan sila ni Cross. Nagtago si Wesley ginamit ang nababaling baril na may kamera na kahit hindi ka na tumingin pero wala pa rin itong binatbat kay Cross at halos matamaan pa si Wesley ngunit tinulungan siya ng babae na makaalis. Madadali pa rin sila kaya binaril ng babae ang lahat ng salamin sa loob ng tindahan para hindi sila makita at makatakas kay Cross. Nagpatuloy ang barilan hanggang sa daan. Ang babaeng assassin nga palang ito ay tinatawag na si Fox. Kinuha agad ang sports car samantalang nadegwat naman ni Cross ang isang ice cream truck. Mababangga na si Wesley pero naagapan siya sa bangis mag-drive ni Fox. Kahit sa bilis ng kotse niya ay ibang klase din itong si Cross na nakahabol pa rin siya kahit ice cream truck lang ang dala. Nagbarila na naman sila sa isa't isa. Siyempre, wala silang laban kaya umakyat na si Fox sa harap ng kotse para harapin ang kalaban at nagbigay ng magandang view para kay Wesley para lalo siyang makapag-focus sa pagmamaneho. Ngunit nakabintahe si Cross nang magpakurba siya ng bala na tumama sa gulong nila. Umepalang pulis ng roadblock sa harap nila. Ginawa ni Fox ang kanyang abilidad na paliparin ang sasakyan sa ere, tumalon sa mga pulis at dumapo sa ibabaw ng bumaliktad na bus na siyang tumapos sa lahat na parang walang nangyari. Nang magising si Wesley sa isang hindi kilalang lugar, nakilala niya ang iba pang mga assassins kasama ni Fox, pati ang leader ng lahat na si Sloan, na agad na inutusan siyang barilin ang mga pakpak ng mga langaw na malapit sa kanya. Akala ni Wesley ay baliwang matanda pero tinutukan na siya ng baril sa ulo kung hindi niya susundin. Inatake na naman siya ng anxiety, lumabas ang kanyang kakayahan at pinagbabaril ang mga pakpak ng mga langaw isa-isa nang walang mintis.
Nagtataka nga siya sa sarili niya. Imposible ito. Ipinaliwanag ni Sloan na ang nararanasan niya ay hindi panic attack. Ito ay isang espesyal na kakayahan na nagbibigay sa kanya ng kakayahang mag-isip at mag-react sa mga bagay ng mas mabilis kaysa sa ordinaryong tao. Isang superhuman ability na nagpapabaka ng adrenaline sa buong katawan. Sa takot, tinutok ni Wesley ang baril kay Sloan, ngunit pinaalalahanan siya ng leader na ang tunay na kabaliwan ay ang nasayo na ang dugo ng isang tunay na assassin at natural na dumadaloy sa iyong mga ugat at sasayangin lang ito sa isang malamyang buhay. Ipinakilala ni Sloan na sila ang grupo na tinatawag na Fraternity of Assassins. At ang ama ni Wesley ay ang pinakamahusay sa kanila. Pero naninibago pa siya sa lahat at hindi siya naniniwala sa kanila. Kaya lumabas na siya at hinayaan muna nila siya. Kinabukasan, iniisip niyang malamang panaginip lang ang lahat ng nangyari. Hanggang sa makita niya ang baril sa paa niya, agad niya itong tinago sa inodoro. Tumakbo siya sa ATM at nakita ang $3 million na nasa account niya. Doon niya naunawaan na ito na ang pagkakataon niya para iwan ang boring na buhay niya. Sa opisina, sinalubong na naman siya ni Janice para mambuisit. Hindi na nakapagpigil si Wesley at sinabi sa harap ng lahat ang matagal nang gusto niyang sabihin sa kanyang boss at tinadtad ito ng mga pang-iinsulto na panganga ang lahat sa lakas ng loob niya. Pagkatapos, kinuha niya ang keyboard at hinambalos ito kay Barry saka lumabas ng masaya at buong kumpiyansa. Paglabas sa building, nakita niya ang wanted poster para sa kanya at kay Fox. At bigla na lang sumulpot si Fox sa harap niya na tila naghihintay lang. Alam na this. Porsigido agad siyang sumakay. Dinala siya ni Fox sa secret base ng fraternity sa isang textile factory. Ipinakita ni Sloan ang paggawaan ng tela. Natawa si Wesley dahil inakala niyang front lang ito para hindi sila mahuli at sinabing ready na siyang maging assassin. Pinaubayan na siya kay Fox at sinimulan na ang training. Una, pumunta siya sa lalaking tinatawag na repairman na nagtapos ng matabil niyang bibig at pinagsasapak ang mukha niya hanggang sa masagad siya at paulit-ulit na tinatanong kung bakit ba siya nandito pero hindi tinatanggap ang lahat niyang sagot. Pangalawa, dinala naman siya sa isang butcher na bihasa sa kutsilyo. Sinabihan siyang umatake pero laglag agad siya. Tinuhog ang kamay niya. Paggising niya, nababalot na siya sa isang puting substance na parang kandila na nagpapabilis umano ng paggaling sa mga sugat sa katawan na sa loob lang ng ilang oras imbis na ilang linggo. Pangatlong training ay sa baril kasama ang gunsmith. Natulala si Wesley nang makitang tunay na taong bangkay pala ang target. Ipinaliwanag ng gunsmith na kailangan niyang matutong magbaon ng bala sa tao. Pang-apat, itinuro sa kanya kung paanong magkurba ng bala. Tinatawanan niya ito at sinabing imposible hanggang sa ipakita mismo ni Sloan kung paano ito ginagawa. Panlima, sinalang agad siya ni Fox sa ibabaw ng humaharurot na tren. Bagsak agad at syempre, nagising ulit siya sa recovery room. Isang araw, may dumating na naman na bangkay ng assassin mula sa grupo na pinatay ni Cross. At nasabi ni Sloan na si Wesley lang ang makakapigil sa kanya kaya kailangan niya nang matapos ang kanyang training sa lalong madaling panahon. Sa sumunod na pagsubok, kailangan niyang mahuli ang mabilis na shuttle sa loob ng weaving machine gamit ang kanyang kakayahan. Nakikita niya ito ng mabagal at nagdesisyong hulihin ito pero sa huling sandali, hindi niya pa kaya. Napuno siya at nagalit sa walang kwentang training na to. Lumabas siya at nagreklamo kay Sloan na sinabing handa na siya. Ngunit sinabi ng leader na kailangan niya pa ng maraming training. Nakausap niya si Chito sa recovery na mahilig sa daga at ginagamit sila para kabitan ng bomba. Minsan ay grabe ang dada niya kay Chito na walang kwenta daw ang lugar na to at puro kalokohan lang daw ang ginagawa nila. Pero hindi niya alam ay naririnig pala siya ni Fox na nakahubad sa likod niya. Lami kaayo dong. Pagkatapos, pinagbubugbog siya ni Fox at paulit-ulit na tinatanong kung bakit ba talaga siya nandoon. Pagkatapos ng maraming maling sagot, nagsabi si Wesley na hindi niya talaga kilala kung sino siya. Iyan lang pala ang tamang sagot. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Dinala na siya ni Sloan sa lumang kwarto ng papa niya at ikwinentong siya pala ang partner ni Cross. Kaso nagrebelde si Cross at pinatay ang kanyang ama. Sinikap ni Wesley na pag-aralan ang kanyang ama at mahubog ang kanyang sarili
sarili. Ngayon ay malinaw na ang layunin ni Wesley. Sinimulan niya nang mag-training ng mas matindi at sa oras na handa na siya, kaya niya nang talunin ng Butcher, mahuli ang shuttle at tumakbo kasama ni Fox sa ibabaw ng mga tren nang walang kahirap-hirap. Ang huling pagsubok ay ang pagpakurba ng bala. Matapos ang ilang pagkabigo, hindi na nila alam kung paano pa siya matuturuan. Tumayo si Fox sa gitna ng firing range at sinabi sa kanya na barilin ang target. Hinarap ni Wesley ang kaba niya at nang subukan, whoops! Nagawa niya ito nang hindi tinamaan si Fox. At sa wakas, winelcome na siya bilang lehitimong miyembro ng fraternity. Ngunit bago siya isalang sa misyon, dinala siya ni Sloan sa pinakamalaking sekreto ng grupo. Ang paggawaan ng tela ay hindi front, kundi ito ay libong taong tradisyon na ng mga assassin na misyong balansehin ang kapayapaan sa mundo sa pamamagitan ng pagpapatumba ng mga masasamang tao. Ito ang tinatawag na Loom of Fate. Ang tela ang nagpapahiwatig ng mga codes sa mga visible patterns na siyang nagbibigay ng pangalan ng mga target at saka ibinigay sa kanya ang kanyang unang misyon. Ang target ay nasa isang building habang nasa ibabaw sila ng tren. Si Wesley ang titira sa kanya mula sa malayo. Nang makita niya ang lalaki sa loob, tinutok niya na, pero sa huli, hindi niya ito kayang gawin. Nag-alinlangan siya at tinanong si Fox pagkatapos kung ano bang ginawa ng lalaki, bakit kailangan niyang mamatay at hindi naman nila siya kilala. Nakwento ni Fox na noon may isang lalaking pumatay ng buong pamilya dahil nabigong gawin ng isang fraternity member ang trabaho niyang patumbahin ang lalaking iyon ilang linggo bago siya maging salot ng lipunan. At ang batang naulila ng trahedyang iyon ay mismong si Fox pala. Yun ang dahilan kung bakit sumusunod sila sa Loom of Fate at tinutupad ang bawat misyon nang walang tanong-tanong kung sino ang patutumbahin nila. Basta kailangan lang nilang gawin ang trabaho nila. Pagkatapos noon, pinitik na ni Wesley ang trigger nang walang pag-aalinlangan. Nagsimula pa siyang kumuha ng mas maraming misyon. Bawat misyon ay sinisiguradong maglalapit sa kanya kay Cross. Ang sumunod na target ay nasa loob ng bulletproof na limousine kaya walang kwenta ang baril niya. Sa tulong ni Fox, pinalipad ni Wesley ang kotse sa ere. Bumaliktad ito at pagdaan sa ibabaw, binaril ang lalaki sa loob, biglang sumakses. Pagkatapos nito, balak na nilang isa-isahin ang mga nanonood na hindi pa rin nakasubscribe. Bumalik muna si Wesley sa lumang apartment niya para kunin ang baril ng papa niya. Ang girlfriend niya at si Barry ay hayagan na. Nilalait siya ni X at wala daw babaeng magkakagusto sa kanya kahit kailan. Kaya pumasok na si Fox at sinunggaban si Wesley at naglaplapan ng matagal sa harap ng dalawa at natiko mang bunganga ng ex niya. Kahit si Barry ay namangha sa magandang babae niya. Habang naghihintay si Wesley kay Fox sa labas, biglang nagpakita si Cross sa kanya. Nagbarilan at nawala agad. Hinabol niya si Cross ngunit malapalos ang bilis nito at hindi niya naaabutan kung saan-saan sila nakarating at ginamit niya na ang kakayahan para mahanap ang kalaban, kaso imbis na kalaban ay aksidente niyang tinamaan si Chito at namatay. Lumabas ang mga kasama niya para habulin si Cross. Bago magkahiwalay, nagpakurba ng bala si Cross mula sa kabilang sulok ng kwarto at sapul si Wesley sa balikat. Nagising siya sa recovery room at hinugot niya agad ang bala sa balikat. Agad niyang dinala ito kay Sloan. Malinis trumabaho si Cross at wala itong iniiwang bakas, pero ito ang unang traceable bullet na ginamit ni Cross. Ibig sabihin, may gusto itong ipahiwatig na sundan siya ni Wesley. Tinunton nila ang bala at nagmula ito sa Eastern Moravia, kung saan talaga ipinanganak ang fraternity. Gusto ni Wesley na puntahan ng lugar at nang makita ni Sloan na handa na siya, ibinigay niya na kay Wesley ang misyon ng pagpaslang kay Cross. Kahit tutol man si Fox sa ideyang ito, sa kanya nilabas ang isa pang misyon na may pangalan ni Wesley. Ibinigay niya ito kay Fox bilang susunod niyang misyon. Dumating na si Wesley sa Moravia at nahanap ang lalaking gumawa ng bala para kay Cross. Tumakas pa ang lalaki pero naabangan na siya ni Fox. Pinilit nilang matanda na makipagkita kay Cross. Naghintay sila sa isang istasyon ngunit tumakas ang lalaki. Habang hinahabol ng dalawa, naramdaman ni Wesley si Cross sa loob ng tren at sumunod siyang mag-isa.
bitag pala ito. Hinanap niya si Cross at nagkagulo sa loob ng tren. Nakipaglaban at nagpalitan ng bala. Nagkurbahan ng mga bala ang isa't isa at nagkagulo. Samantala, humahabol pala si Fox sa tren at ginamit ang kotse at pilit na pinalipad ito at bumulusok sa tren para makasakay din siya. Nagdulot ito ng malaking sira sa tren at pinindot na ng driver ang emergency brake na lalong nagpalala sa sitwasyon. Nagsimulang mahawi ang buong tren papunta sa bangin. Nalaglag si Fox ngunit nakakapit pa at umakyat uli pabalik sa tren. Si Wesley naman ay malapit ng mahulog pero sa huling sandali, bigla siyang sinagip ni Cross. Ha? Bakit? Ngunit sinagip na nga siya, binaril niya pa rin si Cross. Bumagsak ang tren sa malalim na kanal at natigil sa pagitan ng dalawang pader ng bato. Nakaligtas si Wesley at handa na niyang tapusin si Cross, ngunit bago niya pa magawa, nagsalita si Cross. Lahat ng sinabi nila sa'yo ay pawang kasinungalingan. Anak kita at ako ang tunay mong ama. Aray ko! Namatay na si Cross bago pa man siya makapagtanong. Nalilito at laking gulat ni Wesley, lumingon siya at naroon pala si Fox. Kinumpirma niya ang totoo ito at babarilin niya na si Wesley pero binaril ni Wesley ang salamin sa ilalim at bumagsak kasama ang bangkay ni Cross sa tubig. Nagising si Wesley sa isang recovery bath sa isang apartment katapat lang mismo ng lumang tinitirhan niya dati. Naroon ang matandang lalaki mula sa Moravia na nagpaliwanag sa kanya ng buong katotohanan. Lagi siyang binabantayan ng kanyang ama mula sa malayo at nang umalis si Cross sa fraternity, sinimulan na ni Sloan na manmanan si Wesley kaya sinisikap ni Cross na mapalayo siya sa fraternity. At ang mas masaklap pa, maraming taon ang nakaraan, nagsimula si Sloan na manipulahin ang mga pangalan sa tela para sa kanyang sariling kapakinabangan. Iyon ang dahilan kung bakit umalis si Cross. Ibinigay sa kanya ng matanda ang tela at nabasa ni Wesley ang pangalan mismo ni Sloan na lumabas sa tela. Pumunta si Wesley sa lumang kwarto ng papa niya at sinuot ang jacket nito. Sa likod ng closet, natuklasan niya ang isang sekretong kwarto na puno ng mga armas at kagamitan. Samantala, nakabalik na si Fox sa fraternity at sinabing magaling ang pagkakaturo natin sa kanya. Habang nagpaplano si Wesley, natuklasan niya ang layout ng fraternity at ang detalye ng isang attack gamit ang mga daga na may nakakabit na bomba. Kaya ito rin ang ginamit niya. Dinaluhong niya ang fraternity gamit ang isang garbage truck. Pinakawalan ang libu-libong daga na may bomba na kumalat sa buong compound. Ilang segundo lang, sumabog ang buong gusali. Pumasok na si Wesley at sinalakay ang lahat. Tumakbo ng mabilis, pinatumba ang bawat madaanan na hanggang sa maubos niya na ang lahat. Pagkatapos, hinahanap niya si Sloan. Naharang siya ng butcher na dati-rati pinaglalaroan lang siya. At pinaglaroan nga lang nito ang mga bala ng baril niya at nagbakbakan sila. Sugatan na si Wesley pero sa huli, nautakan niya ang butcher at pinatay. Nang makarating siya sa lokasyon ni Sloan, pinalibutan siya ng mga assassin kasama ni Fox. Inihayag ni Wesley ang kill order na may pangalan ni Sloan at ang buong katotohanan tungkol sa kung paano niyang ginagamit ang fraternity para sa sariling kapakinabangan. Tinanong ni Fox si Sloan kung totoo ito, kaya isiniwalat niya na ang malagim na katotohanan. Bawat isa sa kanila ay lumabas na sa mga tela bilang target sa mga nakaraang panahon at siya ang nagligtas sa kanila para makapagpatuloy pa rin sa mga misyon nila. Kaya ngayon, binigyan niya sila ng pagpipilian. Sumali pa rin sa kanya at patayin na si Wesley o patayin na lang nila ang kanilang mga sarili kung talagang susundin nila ang code. Desidido na ang karamihan na paslangin na lang si Wesley. Ngunit biglang nagpaputok si Fox ng pangmalakasang bala na nagpakurba sa buong kwarto at tinamaan ang bawat isa sa mga kasamahan niya at sa huli ay sabog din ang bungo niya. Namatay na si Fox kasama ng lahat. Hinanap agad ni Wesley si Sloan pero nakawala na ito. Bagsak na ang mga kalaban at wala na ring pera si Wesley kaya ilang linggo balik ulit siya sa dati niyang trabaho sa malamyang opisina. Biglang lumitaw si Sloan na may baril sa likod niya at bumpanis. Nahulog pala siya sa bitag. Isa itong decoy. Lumabas ang bala sa bungo niya na naglakbay pa ng napakalayo. Impossible shot na maraming pinagdaanan na pinaputok sa baril ni Wesley. Katulad ng paraan ng kanyang ama. Sa tingin mo, posible nga bang mapaliko mo ang bala? Balita ko kasi nagawa na ni Captain ito O
mas posibleng maglaho na lang bigla ang pera ng Pilipinas kapag nahawakan na ng gobyerno ng bansa. I-comment mo nga ang gusto mong i-recap namin next. Subscribe para sa mga ibang masasarap na recap.